Papa. Papa. Gusto pa si Papa sa'yo. Sapa. Laway Sapa. Yeah. Hi guys! Second day na namin dito sa may San Juan, La Union at tapos na talaga ang ating mga obligasyon sa opisina at pwede na tayong mamasyal. Ito na nga talaga ang aking rason kung bakit ko sila sinama dito sa La Union. Kasi nga diba paggising ko naman talaga ng umaga, mas pinakamasaya rin nakasama ko pa rin sila. Kung may mga, mga negative na tao ay sasabihin, no, gastos na naman. Hoy mga marites, yung mga pera po na ginagastos namin ay hindi naman ho nanggagaling sa inyo. Ay sorry, minsan galing din pala sa inyo, lalo kapag ka nga pala patuloy nyo sinusubaybayan yung mga vlogs namin. Siyempre, dagdag kayo sa mga viewers. Tundi po pala kami kumikita na isa, kaya we love you pa rin. Anyways, dahil wala pa nga kaming sahod ngayon dito kay Meta, ay nag-share na lang muna kami ni Mr. Tig-1,000 nga kami dito sa tinuluyan namin ngayon kasi nga, yung isang room ay 2,000 pesos. Fully air-conditioned na nga siya, may shower, anli tubig, tapos malinis, saka bagong-bago lahat ng gamit, pati parking area nila ay super safe. Ang check-out talaga namin dito sana ay alas 11 or alas 12, kaya nga lang kasi ng mga bata ay atat na kang mag-swimming. At ito namang semester ay sigurado nang talaga doon na baka dire-diretso na kami doon, kaya nga nag-check-out na kami. Dito na nga kami sa may fuyon na patpad at dito na natin kami tinuro ng mga naglalako ng mga pasalubong dito sa may San Juan. Kasi nga daw dito ay maluwag yung parking, tapos may mga kubo na pwedeng i-rent, tapos beachfront na rin siya. Pagdating nga namin dito ay hindi muna kami agad pinababa ni Mr. at sinigurado na muna niya na affordable yung matutuluyan namin na kubo. Kasi hindi naman na kami mag-overnight dito, kaya lang kahit open lang na kubo ay okay na. Yung kanilang mga air-conditioner rooms dito ay good for 4 to 6 persons na at halagang 2,000 pesos. Pwede ka na daw mag-overnight doon, hindi mainit kasi nga may aircon. Tapos pwede ka na ding mag-shower doon tsaka mag-CR, malapit lang din. Parang isang compound lang ito. Pero dahil hindi na kami mag-overnight dito ngayon ay para lang mapagbigyan lang namin talaga yung kagustuhan ng mga bata na mag-swimming, itong open lang na kubo muna ang hinire namin sa halagang 600 pesos. Free na daw yung parking, free na yung shower, tsaka bathroom. Ibig sabihin lang ay pwede kang makipark lang tsaka makishower lang sa kanila kung hindi ka magre-rent ng kubo ay okay lang. Dito ka na lang sa may tabing dagat mag-tent or kung ano man ay magpwesto dyan sa gilid. Mas makakatipid nga kami kung ganoon, kaya lang kung bibilangin mo rin apat kami magsi-CR, so 50 pesos ang isa noon, tas makikipark din kami, so magkano lang din ang idadagdag, kaya nga nagkubo na lang din kami para may malapagan kami ng gamit, tsaka pwede naming nakikita sila na naglalaro dyan sa gilid habang nagpe-prepare kami dito sa loob. Pinagkasya nga namin ni Mr. yung 5,000 na dala naming cash talaga para sa bakasyon na to, at talaga namang pinag-ipunan din namin kasi nga, nasabi naman na sa amin before pa yung date ng party nga na dinaluhan ko kagabi, kaya nga napaglaanan din namin talaga ng cash din na ipon naming dalawang mag-asawa para may magamit kami kasi minsan lang talaga kaming kompleto. Pero yung 5,000 pala pagka ganitong outing kulang pa rin. Kasi madami din talaga mong bayarin, pati yung gas, mataas, ganon. Kaya nga yung mga nakasigpit sa wallet ni Mr. ay lumabas talaga ng kusa. Wala kasi siyang mahila sa wallet ko pa dahil nga wala pa akong sweldo. Pero 'di ba parang sabi nga niya, sige pag-ipunan ko na lang ulit yung final payment namin dun sa sasakyan kasi nga may balance pa nga kami doon. Pag-iipunan ko na lang ulit kanya, kaya nga, yun. Sabi ko nga sa kanya, pasasaan mo makakaraos din meron tayong labas na hindi na natin kailangan mag-sacrifice ng major na bayarin or major na pinaglalaanan natin, hindi na natin magagalaw. Mabibigyan din tayo ng chance na gano'n. Kaya nga, tiyagain lang natin talaga. Tsaka hanggat wala tayong inaapahang tao, yun lang din naman eh. Kasi pag once na may niloko kang tao para lang umangat ka, naku, babagsak ka din agad sigurado yan. Pwede balik napakasimple lang ng mga labas kung talaga namang pinaghirapan at saka hindi mo tinakaw yung pera na pinalabas mo. Ay naku, masulit yun kaysa naman magpabongga ka pero hindi mo naman pinaghirapan yung pera, diba?
Dito nga mas napasubo si mister. Kasi talaga ang plano namin ay yung mga tirang baon lang namin kahapon dun sa may transient ang kakainin namin ngayon. Pero dahil super pagod yung mga bata, naghanap na talaga sila ng kanin at ulam tsaka sabaw. Dahil hindi nga siya makaalis, dahil hindi na rin talaga magpaiwan yung mga bata, ay ako ang pinagkatiwalaan ni mister sa pagkain. Pagka dito siguro sa Baguio ay agad-agad makakaisip ako ng ipapabili ko sa kanila or orderin ko sa kanila. Kaya nga trinay ko talagang buksan yung Grab app. Kaya nga lang kasi hindi sila pwedeng mag-deliver ng more than 1,000 pesos dito. Kailangan i-Gcash muna. Medyo takot pa ako mag-online payment dito kasi nga baka nga kami mabudol. Ginamit na nga lang talaga natin ang Magta na strategy. Magtanong. Dito kasi sa may resort, ay dito sa may beachfront na to, meron niyang sari-sari store yung may-ari. Kaya nga tinanong ko kung saan ba ako pwedeng makakabili ng sabaw. Itinuro nga niya sa akin na tumawid lang do ako dyan sa may tagiliran nila at makikita ko nga ang LU Surfer Grill. At nakita ko naman talaga kaagad, walking distance lang siya. Tapos sa tapat nun ay may convenience store din pala kapag ka nga may mga kailangan bilhin. Kung dito nga kayo mag-check-in o overnight ay pwede din pala talaga. Sa LU Surfer Grill ay sila, may to order kaya medyo matagal ako nagantay. Pero worth it, ang sarap talaga lahat. Ang pinaka nagustuhan ko, kung ko lahat nagustuhan ko ata kasi yung timpla ng dinakdakan ay super sulit, super nakakasolve talaga, napakasarap. Tapos yung inihaw nila napakalambot. Kala mo bakit parang ang konti lang ng serving pero hindi. Sulit na sulit yung isang order nila kasi yung lasa. Hindi mo talaga siya titigilan, mapaparami ka talaga ng kanin. Yung kanilang ulo ng salmon, pink salmon na sinigang ay napakasarap. Okay lang talaga kahit naubos yung shrimp, tas pang sinigang na shrimp kasi nga yung pink salmon ay sulit din. Kumuha na lang din pala ako ng pritong calamares kasi nga paborito ng dalawang chikiting yung pusit. At super nasarapan nga din daw sila. Yung Java rice nila ay match na match sa mga ulam. Talaga lahat na in-order namin dun sa may LU Surfer Grill for the first time na pati yung mga bata ay nagustuhan talaga yung pagkakaluto ng lahat ng ulam. Wala silang itinabi. Kapag nga pupunta talaga kayo dito sa San Juan ay agahan ninyo kasi nga kaninang alas 9 ay super okay talaga yung tubig. Pero nung mag-aalauna na nga ay medyo tumaas na talagang surfer area talaga dito sa La Union ito. Pero sabi nga ni Mr. mababaw pa nga daw dito at medyo maliliit pa daw yung alon. Mas mataas pa daw talaga doon sa may sentro. Yun yung mga parang hindi na pwede masyado kapag ka may mga baby. Kaya nga sabi ko nga, kapag ka magpapasan Juan kami ulit, ay dito na lang talaga kami dediretso din. Kasi nga napakaganda na. Oo, napakasimple lang. Pero kompleto na may ihawan, may kainan. Tapos may kubuhan na, mas mura pa nga yung cottages na yung open lang. Kung mahilig pa kayo maglaro ng volleyball, o diba, may net na dyan sa harap, may bola na din, pwede kayong maglaro habang nag-e-enjoy. Sana makapag-ipon pa talaga kami ulit kasi gusto ko talagang itry na mag-overnight dito sa kanila. Tapos makita kung ano yung nasa loob ng mga kubo. Kasi modern kubo na siya eh. May mga aircon na. Tapos may lutuan na din ata doon. Hindi ko sure ha. Pero ang pinaka-okay dito talaga, yung malawak na parking area nila. Tsaka may nagbabantay. Tapos lagi lang din may tao doon sa may sari-sari store. Nandun din talaga yung may-ari lagi. Tapos pipirma ka doon ng logbook pala kapag ka mag-entry ka. Tapos kapag aalis. Try yun na rin dito, landmark niya mga paradahan ng tricycle.